Ayun nga mo kiniya nga prayer nga maging faithful kita sa Ginoo, maging faithful kita sa iyang nga pulong hangtod sa iyang pagbalik. Ang pagka matinumanon sa Ginoo mo kini ang nagatulod kinato nga maging matinumanon kita sa iyaha. James chapter 1, 26 to 27. James 26 to 27. If any man among you seem to be religious, and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Ang pulong sa Ginoo nag-remind kanalog-kanal. Ug mao kini siya ang kamatuoran nga dili lang naay luwas nga mga tao, naay mga dili luwas nga mga tao, but there are lost people who think they are saved people. Nga isip nila silang pagalingon, luwas na sila. Tungod kay grabe sila ka-religyoso. Ang kanyang mga activities sa church, ilang nga na himo. Huwag mo kini siya nato nga concern sa Ginoo. Huwag mo kini siya dapat dapat papanagdungan sa matag usa. That's why siya Apostle Paul o mga apostles, no? Ingon sila susiyo nato kung naatas at tinuod ka pagtuo. Basig tama lang sa unang-una ka na siyang klase nga pagtuo. That kind of deception is eternally fatal. No? Ang New Testament, ang Old Testament, umaw kini siya ang ina-desire sa balahan ng Espiritu nga dili kita ma-deceive sa kini nga kamatuoran about our faith. God is Jesus Christ din sa Matthew chapter 25 naghatag sa parable nini. The parable of virgins. Okay? The wise virgins and the foolish virgins. So ato ka na siya nga, inyo ka na ibanan, inyo ka na tunan. The foolish virgins maintain a form of religion. Kini nga klase nga grupo, kini nga klase nga mga tao, muro sila mga Kristohanon. Naipon sila sa mga Kristohanon. They had a form of religion. They had their religious ceremony, and that is they possessed their lands. Then, hindi man nato kini mga virgins, no? Na sila yung mga suga. Kung nag-Facebook kini about religious ceremonies. Na sila ini. They had maintained their unique, no, religious virginity. They were set apart unto religion. They even accompanied the wise virgins. Sabot pa sabot, tipon sila sa mga Kristohanon, no, sa tinuod nga mga anak sa Ginoo. Ug gani nag-worship sila sa Ginoo. Puro sa kabutang nga wala sila, mao kini siya. Nga wala nila ng pangandaman. Wala sila kabalo. Nga walay uwel ang ilang suga. Then pagabot sa kini nga time, wala sila kasulod sa kasal. O wala sila na uban sa pagbalik sa Ginoo. Umaw na siya, dako kayo concern sa pulong si Ginoo kinsa pa sa kanatong tanan. Susiyo nato kung nakita sa tinuod nga pagtuo.
real faith, ug mao kana siya ang concern ni Jesus Christ, ug nag-istorya siya sa mga disciples. Ang New Testament concern niya na si James is not to content to allow such self-deception. Ug mao kini siya ang gisugod kung tunan nato ang book sa James, mao kini gisugdan kini niya sa iyang epistles. He gives a series of tests for true faith. Ug kini nga mga tao nga iyang gisulatan, mga scattered, mga gipang persecute nga mga Kristohanon ug nag-undergo mga trials. Mao kini siya ang pinaka-importante nga test dinhi. Makita nato kung unsa kita katinuod, unsa katinuod nato nga kasing-kasing. Okay? The essence of true faith is bound up in the way a person behaves. True faith is made manifest in works. Ug mao kini ang kalainan sa gisulat ni James usa ka practical nga puzzles. True belief is made manifest in behavior. Kung mangutana ako karon nga buntag o sa members ni iglesia gawas sa mga bisita nato. Ang pangutana tinuod nga ba na nadawat nato si Jesus Christ ato nga personal nga manluwas? Sure na kita nga 100% nga langit kita padulong kung maabot o mauban kita ni Jesus Christ dito sa langit? Ang sure nga matug langit, pataas ng kamot. Amen. Okay, amen, no? Kitang tanan. Ang question mo ni siya, kaya kapag tuon nato, makita ba na siya sa itong kinabuhi? Kaya kapag tuon, makita ba na siya sa ito ang behavior, sa ito ang panimalain, sa school, sa ito ang office, asa kita ginadala sa Ginoo? Makita ba na ang behavior sa ito ang kinabuhi? Dili question ang ito pag-claim, maluwas kita. Tungod kay, dili ka na makita sa tao, ang question, our behavior. E kung sa ato ang behavior, nag-reflect na kung sa naas itong sulod. O kang tinuod na pagtuo, nag-reflect sa ato ang outward nga behavior. O mao ka na siya nga dapat maging kung unsa atong gituhan, mausap ka na siya ang naasa ato ang gawas. Okay? So, kita nato din ato na kinini siya nga natunan that a genuine faith can be tested by trials. Una, ang trials gigisgutan din ni James. Now, karon din sa last part sa chapter 1 can be tested by our response to the Word of God. How a person reacts to the Word of God is an evidence of saving faith. Kung mao ka na siya nato nga makita kita nga country gitawag kita nga Christian. Pero tama lang sa pangalan ng Christian kaya nga naman wala nag-obey o wala nagkasunod sa pulong sa Ginoo. Kung kana ang sulti ni Manny Pacquiao, no? Nag-claim kita na Christian, pero wala kita nag-obey sa pulong sa Ginoo. Umaw ka na siya ang ebidensya na gihatag din ni James. Umaw ka na ang iyang point din that obedience to the Word of God is the basic mark of regenerate life. Ang pag-obey na to sa pulong sa Ginoo. If regeneration changes anything, it changes your will. Sa una, ang ito ang paghimo ug sala, murag wala tayo natabo, no? Murag normal lang. Pero karon nga makasana ta murag dili na lahi na siya kay naman dili nato na siya ginadesire kay muon. Our plan
ug mao kini ang ato nga ginasunod, no? You have a new desires, not perfection. Tungod kay dili pa man kita perfect, dapat man kita isala. Pero sa una, mao kini ang atong ginasunod, ang sala, mao kini ang atong nga master ang sala. Pero karon ginakalagutan na kini nato ang sala nga ginahimo nato. Ug mao kini siya si James nagsulti kanat in chapter 1 19-27, ang atong response sa pulong sa Ginoo is a test of living faith, not only in trials and temptation, but then in response to the word of God. Obedience, mao kini siya ang pinaka importante. Sa diyan nga tao kanini nga kalibutan, natawo kita nga magkasasala, di ba? Ang pautana, matago ba kini nato nga kita magkasasala? No? Kaya ang bata, kung ato ang obserbahan ng bata, isang dili nato natunan, pagpamakak, pagpangaway, himod yun sa bata. But pasabot, dili na ito matago nga kita magkasasala. Mugawas gina siya. Sa diyang ginawa ito sa Jesus Christ, natao na kita din ng Jesus Christ, naluwas na kita, ang pangunta na, matago ba na nato? No, dili. Kaya ngayon naman, mugawas gyapon ka na siya sa tuwa nga kinabuhi. Paano? Pinagi sa itong desires, pinagi sa itong himuan, that changed life, nga mao kini siya ang pagkinabuhi with a desire to obey the word of God. Ang pag-obey sa pulong sa Ginoo. O ang key verse na ito, ang gibasa din nasa James chapter 1 verse 22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Be ye doers of the word. Hearing is not enough. Good, that is good. Reading the Bible is good. Memorizing the Bible, the Word of God, the Scriptures is good, but not enough. Ang pinaka-importanting mao kini siya, obedience. Kung unsa imo nga na basa unsa imo nga natunan, ato ka na siya na i-obey. Mao kini ang challenge ka nato last Sunday o karon nga buntag ato kini nga manon, no? That every Christian must be reminded that the proper response to the Word of God is obedience. Dili lang sa pagbasa, dili lang sa pag-memorize, pero paghimo kung unsa ang mga gibasa. Be doers of the Word. Huwag pulong sa Ginoo nagasulti nga forgive. So hatagan pa lang itong brason nga, huwag kita, dili ko maka-forgive ang nga tao kasol. Grabe ang niyang gihimo sa kuwang kinabuhi. Gidaot ko niya, gipatay niya ako ang katapuan. Dili na ako na siya mapasay no. Kurang pulong sa Ginoo nagsulti, forgive. Ang pulong sa Ginoo nagasulti nga magbasa kag Bible, din wala ka wala ni mo na siya gihimo. Nakasala ka niya na tungod kay wala ni mo gi-obey ang pulong sa Ginoo. How? Paano na to nga ang ato ang pag-response sa pulong sa Ginoo, ang ato nga reaction, ang ato nga response sa pulong sa Ginoo is proper. Number 1, by applying the Word of God without deception. In verse 22, itong ibasa din but be doers of the Word, and not hearers only, deceiving your own selves. If all of you is ang atong ginahimo, nagapaminaw, and never changes your life, you are self-deceived. Okay? Kung nagapaminaw lang ka, nagabasa lang ka sa pulong sa Ginoo, wala na usap ang inyong kinabuhi, imo lang gi-atik, imo lang gi-atik ang imong kaugalingon. Sama ini sa usa ka tawo, no? Si James naghatag sa analogy dinhi, example dinhi. Sama lang ikaw sa usa ka
tao nga nagtanaw sa imong mga salamin. Di nakita nimo ang hugaw sa imong naong. Then pagkahuman, nakalimot ka kay nagpahimo sa imo or something na kay giadto. Wala nakalimot ka nga imo natin hugaw imong naong na kay dapat timbiyuhan. Ug mao kini siyang picture sa usa ka tawo na nagapaminaw lang ug wala nagahimo sa pulong sa Ginoo. So mao kini dinhi ang picture ni James, no? May mga tao nga niya sa simbahan, wato sa simbahan, nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, then uli sa balay. No change. Sa ilang kinabuhi. Oh, bago kay magsuya din sa simbahan. Pero pagabot sa balay, ang kinabuhi din maayo. Tinood ba lang na reliyon ang imong giatwan? Tinood ba lang ang pagsimba nimo? Kapag abot nimo sa balay, wala lang. Namalika sa kagto sa balay tungod kay gisapot ka. Di ka simbahan. Ang imong kinabuhi dili na makita, walay kalainan, walay kausaban gyapon sa makita niya nga picture. Pero ang usa ka tawo nga mitanaw, itutukan gid niya maayo, ipamalandungan gid niya maayo, looks deeply into the perfect law of freedom. O kini ang another term sa pulong sa Ginoo, then iya gyud nga gitutukan maayo, then iyang gipamalandungan unsaon sa pagkuha niini nga hugaw. Kawala mo tigala sa diyang magtanaw kita sa pulong sa Ginoo, duha ka butang ato nga mahimo. Una, you will see your own sin. Second, you will see your Savior. Nga nagkinahanglan kita og manluluwas. Okay? Ug mao kana siya dinhi ang application. It is the application of truth to a lifetime. O kini ang dapat tama nga reaction nato sa pulong sa Ginoo. Dagan nga mga tao nga nag-deceive din. Then si James in verse 26 naghatag usab siya og lain nga analogy dinhi may tungod sa usa ka tawo nga ginatawag nga external religion. Here only in verse 26, if any man among you seem to be religious. Imagine niya yung kagalingon nga reliyoso kay siya. Nagbasa sa pulong sa Ginoo, nagpray siya, nagahatag siya, nag-adto siya sa simbahan. Then ino siya dinhi, and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart. This man's religion is vain. Dinhi makita usab nato dinhi another practical nga makita nato sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Dili enough ang kining ginatawag nga ceremony to be in that an evangelical group sa pag-worship sa Ginoo. Then dili nato mapugnan kana bitaw sama bitaw sa kanang kabayo usa no. Dili nato ma-control ang ato ang tang. O kung natunan din nato sa chapter 2 man yata ni specific din ni James may tungod sa tang. So dinhi iya lang gi-example, gihatagan niya analogy. Ang usa ka tawo nga reliyoso kayo, dito sa simbahan puro Ginoo ang ginasulti niya. Puro verse ang iya ginasulti sa simbahan. Pero pagabot sa gawas, dili na makontrol ang iyang tawo sa pag-sulti sa dili maayo. Ngano ang tango ng example man din ni James, ang tango, ang dila. Kaya nga naman, nasay kita nga ang tanggil kini siya usa ka perfect nga example sa usa ka tinuod nga Kristohanon ang tango. Tamo kini siya. Ingon pa ni Jesus Christ, out of the abundance of the mouth, ano sa daw? The heart speaks. Okay? Kaya nga naman, kung unsa ang nasa tuwa nga kasing-kasing, our lips
will reveal our heart. Okay? Kung unsa na sa itong kasing-kasing, mugawas kini siya sa tuwa nga, bagbak, kung mao kini siya dapat careful kita niini. If somebody nagnuhuna siya nga religyoso kay siya, nagahimo siya nini nga mga butang, yung dili niya mapugnan, dili niya makontrol ang niya nga tang inyo siya din he is deceived. Outward religion without manifest inner control reveals that the religion is useless. Useless. Kung dili ka na siya mapakita nato sa tuwa nga kaugalingon. Sa tuwa nga kinabuhi. So the first thing na gihatag ni James din to know that a proper reaction to the word is to receive the word and apply the word without deception. Put the word to work in your life, in our lives. Makita ang ato ang tinuod nga pagtuo sa ato nga kinabuhi. Mao kini siya ang challenge, mao kini siya ang application ni mga higala. Ibutang sa atong kasing-kasing. Basa ang pulong sa Ginoo. Then ang pulong sa Ginoo ibutang din na sa imong kinabuhi. I-apply sa imong kinabuhi. Ug mao kana siyang pinaka-importante. Number 2 and second, not only by applying the Word of God without deception. Second, by applying the Word of God without selfishness. In verse 27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction. By applying the Word of God without selfishness. Mao kini siya. True religion is demonstrating love, compassion. Pure is the word clean. Ang ato nga kasing-kasing undefiled. Kanang wala naman sahan. Kung mao kini siya ang iya nga synonym niini. Klase nga kinaiya, klase nga reliyon, klase nga pag-worship sa Ginoo, the purest kind of religion. Sa ato nga kinabuhi ang ato nga gugma sa uban, ang ato nga compassion sa uban, nag-demonstrate na. In John chapter 13, imo ni Jesus Christ, by this shall all men know that you are my disciples, that you have loved one another. Ang gugma, no? Sumokin niya sa inyo sa ang pure religion daw and undefiled before God. Ang Ginoo mo kini siya, ang Ginoo mo nag-judge nini, nag-evaluate nini. So sa ka-pure religion, kung ang standard sa Ginoo mo kini ang standard sa Ginoo, ang atong love, ang atong compassion sa mga tao nga kinahanglan niini. Okay, the word really to visit, okay? Sa diyan lang atong kinabuhi na markahan sa kining ginatawag nga obedience. Then ikaduha, ang atong kinabuhi dapat mamarkahan sa kining ginatawag nga love. In verse 27 din the word visit. Usa kini kanindot nga word, dili lang kini siya moingon ka nga hi, good morning. Kung dili na kay action nga gihatag, na kay gihimo nini. Usa kini ka idea nga nagadala ka sa imong gugma ug ang imong gugma miresulta og taluoy sa kini nga tawo. Gani ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 25, naked you clothed me, and I was sick, and you visited me. But pasabot na action. Dili lang din nag-ingon ka nga nag-wave ka sa imong kamot, nag-ingon ka hi. It means you came, you nurtured, you cared, you loved, you provided. Kung unsa ang kinahanglanon. So makita nato kung nagdinim obedience to the Word of God. Second, love to others. Ang gugba nato sa uban. O gigamit din ni James sa kining ginatawag nga orphans and widows. Tungod kay importante kini siya sa una, usa kini ka picture sila ang sentro sa
gugma. Okay? Ang taong dili kini siya gyud perfect nga illustration sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Ang widows ug ang orphan dili usab kini siya perfect illustration sa usa ka tinuod nga Kristohanon, but they are representative of the issue of love, as the tongue is the representative of the issue of a pure heart. Kay kung unsa na sa itong kasing-kasing mo gawas kini siya sa ato nga lips, ug mao kini siya issue dinhi nga hindi hatag ni James. Gani sa Old Testament, kini ginatawag nga fatherless and widows. Grabe ning nila nga concern sa Exodus chapter 22 verse 22. Yung isa na, you shall not afflict any widow or fatherless child. Kung karon nabilong kita o yun nga ato kini siya nga nasabtan. The true Christianity is manifest from a pure heart by the way we talk, and of course the way we act. O kana siya ang tinuod nga Kristohanon. So true Christianity is also made manifest by how we love people who are in need, not how we love people we like. Kung kinsa na ito itong ganahan, wala man ito ang ato ang gugmao, tama, dili. Pero ang tinuod nga Christianity, mao kini siya. That the true Christianity is also made manifest by how we love people who are in need. Dili itong mga tao na atong gihigugma o atong nga gikagustuhan. Mao kini siya. Ang dako a question sa pulong sa Ginoo. In 1 John chapter 4, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loves is born of God and knoweth God. Ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo, nahigugma sa uban ng mga tao. And he that loveth not knoweth not that God, for God is love. So love should characterize our lives. Ang gugma, mapakita kini nato ang kaluwasan, makikita kayo nato pinaagi sa ito nga gugma sa uban ng mga tao, sa uban ng mga nagkinahanglan. Ubaw kini siya ang picture, ang usa ka giabot sa bot dinhi in verse 37, pure religion and undefiled before God. And the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction. Our love to others. The number 3, and thus, not only by applying the Word of God without selfishness, but by applying the Word without compromise. In verse 27, last praise in it, and to keep himself unspotted from the world. By applying the Word without compromise. Kung basahan na ito din ang gigamit ni James ng word, cosmos. It means the system, the culture, the lifestyle around us. Its philosophy, its morality. Mungkin siya ang picture din no? To keep yourself is a present tense, bukas sagot continuous. Nga pagayo kita, nini nga kalibutan. Ngon pa ni Jesus Christ, we are in the world, but we are not of the world. Karon nga panahon, we look like the world. Our lifestyle sa ito kinabuhi, daw sama na kita sa kalibutan. We are not in the world. Nakita nini nga kalibutan, pero dili kita nini nga kalibutan. Our system nini nga kalibutan. Like Daniel and his friends. Asa sila nga lugar? Dili man buka sabot nga dili nakatrabaho din sa lugar nga walay Ginoo, dili nakabato dito sa Saudi Arabia nga walay mga Kristohanon dito.
Si Daniel, asa sila nadto? Sa Babylon. Unsa ang Babylon? Pero mao kini ang kalainan sa ilang kinabuhi. Naa sila sa Babylon, nagtrabaho sila, nagpagamit sila. Ang wisdom ni Daniel, gigamit niya. Naa siya sa pinakataas nga ranggo, second to the king. Pero ang nagkalainan, mao kini siya. Wala sila nag-compromise. Kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo, giobey nila. Una, makita nato sa dihang gipakaon sila sa mga pagkaon. Dito pa lang daan sa pag-abot pa lang nila dito sa Babylon. Kita nato na siya. Wala na sila nag-compromise. Ingon siya, no, dili mo kaon niya na. Dili mo kaon niya na ng mga pagkaon yung i-offer sa idols. Itong mga gulay, itong mga inganging mga pagkaon na mga gusto. Wala sila nag-compromise. Ang last na grabe no, ang ilang kinabuhi mao'y ibayad nato. Ang tanan ng mga tao dili mag-worship nini nga mga kini nga image pagapakyon. Ang iyong mga friends ni Daniel, kung sa ilang niimo, pwede silang matanggal silang trabaho, pwede silang mamatay sila. Pero ang ilang giimon sa man, wala sila nag-worship. O kana siya ang usa ka kinabuhi sa usa ka Kristo nga dili mag-compromise. Asa ikaw nagtrabaho karon? May mga Kristo nga nagtrabaho, may mga dagko nga mga nasa sa dagko nga company. Ina-offeran og kining sakyanan pero yun siya dili mo makaya gusto. Grabe mga illegal na transaction nila sa sulod. Kung saan man ako ng sakyanan, kung saan ako dako ka sweldo, ikaw Kristohanon ka mo pirma ka niya na o kabalo ka nga sana. Compromise. Kung yan nagabasa ka sa Bible, no, kini ang isulti sa pulong sa Ginoo, pero nag-compromise ka sa kalibutan. No. Ingon si James din and to keep himself unspotted from the world, the system of the world, ang culture ni nga kalibutan. I know, daghang nga mga Kristohanon nga nag-compromise para makuha nila nga personal interest. Ikaw, nagabasa ka sa Bible. You deceive yourself. Umawkin siya din ang gisulti ni James. Gani ingon pa ni James din sa James chapter 4, you adulterers. Unsay ko kabalo mo unsay ko ta sa ni James ni you have a husband but you have left him. You have a wife but you left. Then you are out there having sexual relationships spiritually with the world. Grabe ang picture ni James sa Kristohanon nga nag-compromise. You are committing adultery. Lahat po daw may usa ka grupo nga dili niya pasimbawang sa atong grupo tungod kay nakakomit daw kini ginatawag nga 6-1 immorality sa church. Umokni siyang picture din nga gigisulti ni James. So, tanaw na to ang usa ka picture, ang usa ka person. I-evaluate ang usa ka person sa iyang lifestyle. Kini nga tawag, igugma ba niya ang kalibutan? They live for the world. Then, makasulti ka din kita nini na kini nga tao, maybe dili tinuod nga Kristohanon. Noong sagot pa sagutin by the world. Kung pasabot ba na na sila sa hotel, natulog siya sa hotel, nagato siya sa mall, sa SM, nambalik ang mga gamit. No? Ang buto sa din ni James. They buy into the world's philosophy. Philosophy, meaning kalibutan gina-apply niya
Ang philosophy meaning nga kalibutan. Meaning ginatawag na compromise. Kabalo kita nga sala, pero gihim mo nato ka na siya, sala ka na siya. Nagapasa ka sa pulong sa Ginoo, still compromise sa kini nga kalibutan. Sala ka na siya. Last, naging nabasa na ko dito sa Facebook, episode ni Willie ba to? Ni Willie. May mga tao daw na taga-Sunday nag-simba. Every Sunday, they go to church. Turang nilang kinibuhi. Or yabog demonyo. Umatwang niya na put na sa put. Yes. Every Sunday, nakita din sa church, nagsimba kita, nagbabasa kita, pero ang atong kinabuhi. Dili maayo gato. Sumaw ka na siya. Ang ato ang kinabuhi, nagapakita kung unsa ang ato ang inward sa ato ang kinabuhi. Ato ang i-evaluate ang ato ang kinabuhigan. Napag-desire sa pag-obey sa pulong sa Ginoo. Napag-desire sa pagtabang sa mga tao na nagkinahanglan. Bisag dili ko ganahan din ng mga tao. O nagalikay ba po ang makakompromise sa kalibutan? O makini siya ang elements na naa sa ito ang kinabuhi. 3 areas na itong makita ini self, relationship to self, relationship to others, relationship to the world. Kung maghimo kita inventory sa itong kinabuhi, maka-Christian ba ta, makatag ba ta kita nini, how do I know I am a Christian? Tinud bagid gani ang ako nga pagtuo. Gina-check ba nato ang ato nga dila matag-adlaw? Mapugnan ba kinila? Pagano mo ayon sa imong sa survey pagtuon that every day maka sulat kita kung isulat na nato ang ginasulti, maabot ka na siya og 18,000 words o adunay 54 pages. Pwede na ka na siya isa ka libro ang atong ginasulti every day. Kung ato ka na siya i-evaluate, kaya ka nga mga pulong makamaya sa Ginoo. Makita ba sa atong relihiyon ang tinud nga gugma sa uban, ang atong dako ang concern sa uban, then ang atong attitude toward the world. Do I want to win the world or be like the world? Unsa ato nga ganahan? To win the world or to be like the world? The system of this world. Ako hindi ko against sa mga uso kung musundo kita sa mga uso. Pero may mga uso na grabe kalaway. Yung mas ganahan nato kinahimo. Upaw ka na siya, nagkausama na kita sa kalibutan. Ayaw ka na isimwa. Don't be like the world. Anak kita sa Ginoo, kung ngayon na makita sa itong kinabuhi, ang tinuod na Christian. Kung unsa na sulod, kung kayo gumawa ka na siya ng behavior,